Samantala, pinaninindigan ni National Statistical Coordination Board Secretary General Jose Ramon Albert ang ulat ng ahensya na halos walang nagbago sa dami ng mahihirap sa ating bansa mula noong 2006. Ito'y kahit pa sinabi ni Pangulong Noynoy Aquino na duda siya sa ulat na ito. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pinagdudahan man ni Pangulong Aquino ang datos ng National Statistical Coordination Board o NSCB na nagsabing hindi halos bumaba ang poverty incidence sa bansa mula noong 2006. May kaunti akong duda. Diba? Kung hindi mo na-report tama yung population mo, pagkukunan mo ng per capita, paano naging tama yung comparison in 2009 and 2012? Are you comparing apples to apples? Yung makatotohanan ng report ngayon at nung araw na medyo. Pinanindigan ni NSCB Secretary General Dr. Jose Ramon Albert ang kanilang ulat. Kahit sinabi ng Pangulo na magkaiba ang bilang ng populasyon ng Pilipinas noong 2009 at 2012 kaya hindi ito maaring ipagkumpara, paliwanag niya, hindi naman daw nila ginamit ang datos ng populasyon. Hindi naman namin sinabi kung gaano kadami ang binigay namin yung bahagda ng populasyon. So in sample survey, yun lang yung inanalyze namin. So in a way, yung sinasabi na yung populasyon, wala talagang effect yun eh. Hindi nagamit. Survey daw ang methodology na ginamit nila. Gamit ang sample na 50,000 pamilya mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang National Statistics Office po ang gumawa ng survey po na ito. Mga nasa 50,000 households ang tinatarget nilang i-survey sa buong bansa. At ginagawa nila ito na binibisita nila yung mga pamilya pag July para malaman kung ano yung mga ginastos at mga kinita ng mga pamilya sa unang 6 na buwan. Sabi ni Albert, tama ang Pangulo na may mga lugar sa bansa kung saan bumaba ang kahirapan gaya ng Caraga Region at Ilocos. Pero sa kabuuan daw ng bansa, walang masyadong pagbabago. Posible raw na dahilan na hindi sapat ang natatanggap na tulong ng mga mahihirap na pamilyang nasa ilalim ng Conditional Cash Transfer Program ng gobyerno. Kasi ang binibigyan naman ng CCT sa isang buwan, maximum 1,400. No? Ngayon, kami pinag-aralan po namin on average sa mga mahihirap na pamilya, magkano ba ang kailangan nila para talagang, kumbaga, ma-crossover yung poverty line. Ang lumalabas po sa isang buwan, sa isang pamilyang 5, kailangan nila mga 2,300. Tiniyak din ni Albert ang mga taong nasa likod ng pag-aaral na ito ay mga eksperto at mapagkakatiwalaan. Politically neutral po kami. Ginagawa lang po namin ang aming trabaho. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.